Sa nakaraan, nahirapan man sa una si Vanessa na makontrol ang napakatinding mana, nagawa pa rin niya itong mapag-isa sa kanya, at naabot nito ang kakaibang antas ng pagiging magician sa nag-umapa na mana sa kanyang katawan. Dahil doon, isang kakaibang pangyayari ang naganap, kakaibang mahika ang naipamalas ni Vanessa, hindi makagalaw ang mga tao sa podium at kahit ang mga kalaban sa pinalabas na kapangyarihan ni Vanessa. Pagpapatuloy, ano ito? Pagtatakang tanong ng mga kalaban sa kanilang nakita, dahil ang biglang pagsabog ng liwang mula kay Vanessa ay gumawa ng isang matinding pader na apoy, na pinalilibutan ngayon ang mga kalaban. Iyon ang dahilan kung bakit wala ngayon sa mga taga-podium ang makasugod, at wala rin sa mga kalaban ngayon ang makalusog, at kahit ang tumakas o tumakbo ay hindi nila magawa dahil napapaligiran sila ngayong ng pader na apoy. Si Victor ang unang-unang halos mabaliw sa kanyang nakita. Anong pangyayari raw ito, dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng mahika. Kaya agad itong sumigaw, "Dispel ninyo ang mahika na iyan, wasakin ninyo ang pader na apoy na iyan," sigaw na utos ni Victor sa mga kasama nilang magician. Kaya lang, kahit ang mga mage na kasama ni Victor ay nanigas ngayon, hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa kakaibang pangyayaring kanilang nasaksihan. "Hindi namin kayang alisin ang mahikang iyan," pag-amin ng mga mage ni Victor. Anong klaseng magician kayo kung hindi ninyo maaalis iyan? Pagalit na sabi ni Victor na may halong pagmamadali na, habang nakatingala at nakatingin sa napakatinding pader na umiikot sa kanila ngayon na gawa sa apoy. "Hindi ito saklaw ng aming kakayahan," sabi ng isa sa mga mage na kasama ni Victor. Nagsalita pa ang isa sa mga mage. "Lapitan mo at tignan mong maigi, tingin mo ba normal na mahika ang pangyayaring iyan? Nakakita ka na ba ng ganyang uri ng mahika sa mga pakikipaglaban mo? Kahit ang pinuno ng kilalang Magic Tower ay hindi kayang gumawa ng ganyang uri ng mahika, hindi namin kayang sirain iyan." Patuloy na pag-amin ng mga magician na kasamahan ni Victor na ang mahika sa kanilang harapan ay wala sa anumang aklat na kanilang nabasa o natutunan. Nagpaliwanag pa ang isang magician na kasama ni Victor patungkol sa pader na apoy na nasa harapan at paligid nila. Ang mahikang iyan ay nasa level ng 4th circle spell, at ang magician na gumamit niyan ay hindi bababa sa 4th circle pataas. "Ano? Hindi bababa?" tanong ni Victor, na sumagot pa ang isa. "Kung tama ang hinala ko nasa 7th circle ang lakas ng mage na gumamit ng mahikang ito," paliwanag ng mga magician kay Victor. "Kahibangan, isang malaking kabaliwan ng mga pinagsasabi ninyo. Dalawa lamang ang nilalang na 7th circle na mage sa buong kaharian. Ang gusto ninyong sabihin sa akin na ang magician na ganun kalakas ay naririto ngayon at nasa podium?" Sabi ni Victor na talagang gulong-gulo na sa mga nangyayari. Galit na ngayon si Victor, sumisigaw, nagwawala, kaya lang ang mga magician ay talagang walang ginagawa, na parabang hindi nila naririnig si Victor. Muli pang nagsalita ang isa sa mga mage na kasama ni Victor, Hindi basta-basta ang pader na apoy na ito. Kahit ang isang 7th circle na mage ay hindi magagawa ang ganitong uri na kalakas na mahika." "Ano ito?" tanong ni Victor. "Hindi ito katulad ng alam naming mahika, wala ito sa tamang proseso ng mahika na alam namin, hindi ito ordinaryong kapangyarihan." Ang uusap ang dalawang magician, iniisip nila kung anong uri ng magic circle ito, kung ito rin ba daw ay isang artifact, sigurado sila na may isang kakaibang bagay na namagitan para mapaganya ang ganito kalakas na kapangyarihan. Kahit sa gitna ng panganib, ang mga magician ay mas inuna nila ang kanilang pagkamangha sa bagay na kanilang nakita, talagang likas sa mga ito na pag-aralan ng mga mahika na kanilang nasa saksihan, kaya pinag-aaralan nila ang pattern ng mahika na nasa pader na apoy na nasa kanilang harapan ngayon. Si Victor ay walang pakialam kung anong uri ng mahika ito o kung ano pa man ito, dahil hindi ito ang mahalaga sa kanya ngayon, kaya samugaw ito. "Pinadala kayo rito ni Count Harold para kalabanin ang posibleng magician na nasa kalaban, tapos gusto ninyong sabihin sa akin na talagang wala kayong magagawa sa pangyayaring ito?" Sigaw na tanong ni Victor. Wala kaming magagawa para talunin ang mahikang ito. Kung sino man ang gumawa ng ganitong uri ng mahika, hindi siya basta-basta. At kahit si Count Harold, tiyak na hindi niya nakita na mangyayari ang ganitong bagay, sabi ng mga magi sina kay Victor. Kaya ganon na lamang ang pagkainis at pagkayamot ni Victor sa mga naririnig niyang sinasabi ng mga magician, dahil puro raw palusot ang mga ito. Mga walang kwentang nilalang,
Hindi ba pinadala kayo rito para sa mga ganitong uri ng sitwasyon? Galit na sigaw ni Victor, dahil kahit siya hindi rin niya alam kung anong gagawin pa, iyon ay dahil hindi sila makaalis sa gitna ng pader na apoy na umiikot sa kanila. Si Count Harold ay nagpadala ng 2 magician sa hukbo ni Victor, iyon ay para makasigurado lamang kung makakakuha ng magician ang per diem, para may pangtapat sila. Kaya lang kahit ang napakametikulusoan si Harold ay hindi inaasahan ang ganitong pangyayari, na may isang mage na mas mataas pa sa 5th Circle Mage ang nasa hukbo ng per diem. Sa buong kontinente nasa 50 mage lamang ang nasa 5th Circle na pataas. Kahit may kaunting perang naipon ang per diem sa pagbenta nila ng kanilang mga runestone, ang pinakamagandang uri lamang ng magician na pwede nila makuha ay nasa 4 Circle Mage, kaya nagtataka ngayon si Victor na hindi ito nabasa ni Harold na magmataas sa 4 Circle Mage ang naririto ngayon sa per diem. Napapaligiran sila ngayon ng pader na gawa sa apoy, kaya ang plano nila para pasukin at sirain ang pader ng per diem ay napaka-imposible na. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay ang mag-ante hanggang sa maubos ang mana ng nilalang na siyang nagpalabas ng kakaibang mahika, dahil doon lamang sila makakakilos pa. Nag-iisip ng paraan si Victor kung paano sila makakatakas sa apoy na ito. Hindi siya pwedeng sumugod, pero pag binilisan raw nila ang kanilang mga pagkilos ay baka maaaring mabigyan sila ng maliit espasyo para tumakas. Kaya agad sumigaw si Victor, umatras ka agad kayo, magbabago tayo ng posisyon, at maghanda kayo sa oras na ang apoy na ito ay haminana, lulusbo ulit tayo, sabaw ni Victor, na kailangang maging alerto ang mga ito sa lalong madaling panahon, dahil kailangang gising sila sa mga posibleng pagkakataon na dumaan sa gitna ng apoy. Patuloy pa ring nakatingin ang mga mage ni Victor sa kakaibang pangyayaring kanilang nasaksihan, at nasabi ng mga ito na may kakaiba sa rito, dahil ang concentration ng mana sa mahikang ito ay kakaiba, masyadong makapal, may hindi tama rito, sabi ng mga magician. Matapos nilang sabihin iyon, biglang nayanig ang lupa, dahilan para ang mga kabayo na sakay-sakay nila ay bigla na lamang nagsitumbahan. Ang mga magician naman na piyang aaralan ang pader na apoy sa kanilang harapan ay hindi na nila natuloy pa ang kanilang sasabihin. Sa kabilang banda naman, sinimulan na ni Vanessa na gawin ang susunod na level ng mahika na kanyang pinalabas. Ang Golden Magic Circle sa mata nito ay biglang umikot. Ang mga bracelet na may runestone na suot-suot niya at nila Alpoy at ng mga kasama nito ay bigla na lamang nawasak at naging abo. Ang pader na apoy ang ginawa ni Vanessa noong una ay para lamang pigilan ang pagkilos ng mga kalaban, ang totoong pag-atake na gagawin nito ay magsisinula pa lamang. Ang mga mana sa paligid ay nagsimulang bumuo ng isang pisikal na anyo, at para bang hinihigop ito papunta sa lupa, na para bang may katatagpuin ang apoy na mana sa ilalim ng lupa. Biglang bumulong si Vanessa, sabi nito, ang kondisyon ay nagawa na, mahinang sabi ni Vanessa. Dagdag pa nito, Flame Strike, tawag nito sa pamamaraan na kanyang susunod na gagawin. At yumunig pa ng husto ang lupa na kinaroroonan ng mga kalaban, at ang mana ay biglang sasabog na tulad ng sa bulkan mula sa ilalim ng lupa. At sa isang iglap ay isang malakas na pagsabog ang narinig, kaboom! Napakalakas, napakaingay, rinig na rinig ang pagbukas ng lupa at pagsabog mula rito, at napakaraming mga apoy ang lumabas mula sa lupa, parang mga poste na patuloy ang pagsirit paitaas ang mga apoy na ito. At ang mga sundalo ni Victor ay nagsigawan, iyon ay dahil unti-unti silang nilalamon ng mga apoy ang naglabasan mula sa ilalim ng lupa. Ang mga tinamaan mismo ng lumabas na apoy mula sa kanilang kinatatayuan ay hindi na nakasigaw pa, dahil biglang naging abo ang mga ito nang dumaan sa kanila ang apoy mula ibaba paitaas. Wala rin magawa si Victor at ang mga mage na kasama nito, hindi sila makatakas ngayon, dahil ang buong paligid nila ay napapaligiran na ng apoy, nagmistulang impyerno ngayon ang lugar na kinaroroonan nila ngayon. May mga nakaligtas sa apoy na ito ang mga hindi direktang tinamaan ng apoy nang lumabas ito mula sa ilalim ng lupa, gayunpaman, nabaliw na sa matinding takot ang mga ito, binitawan nila ang kanilang sandata, at nagtatakbuhan na hindi nila alam kung saan sila pupunta, iyon ay dahil napakarami nila at hindi makagalaw ng maayos. Tulungan ninyo ako, iligtas ninyo ako, ang init, aray, ayaw ko na. Iba't ibang sigaw ng mga hukbo ni Victor na nilalamon ngayon ng apoy. Tumakas na kayo, takbo, sigaw pa ng iba na hindi pa tinatamaan ng apoy, kaya lang palakas ng palakas ang apoy na lumalabas sa lupa,
lahat ng butas na maaaring mapuntahan o matakasan ng mga kalaban ay talagang napuno ng apoy. Ang halijing apoy na lumabas sa lupa ay tinupok ng husto ang mga siege tower, mga hagdan at mga kagamitang daldala ng mga kalaban, dahilan para mas lalong tumindi ang pagkalat ng apoy rito, dahil mga gawa sa kahoy ang mga kagamitang ito. At ang mga sundalo na nasunog ang kanilang kasuotan ng madilaan ng apoy ay nagpagulong-gulong sa lupa para patayin ito, kaya lang unti-unting nalulusa na ang kanilang mga laman sa tindi ng apoy na kumain na sa kanila. Sa kaharian naman ng Perdiam ang mga sundalo na nakatingin sa nangyayari sa labas sa mga kalaban ay kinilabutan, natakot ang mga ito, nang inig sa tindi ng takot, dahil kitang-kita nila ang malaimpyerno na nangyayari sa harapan nila ngayon. Isang katanungan ngayon ang biglang lumitaw sa isipan ni Swalter, ano ito? Sino ang naghanda ng mahikang ito? Paano nagawa ang bagay na ito? Gulong-gulo hindi maintindihan, manhid na ang isipan ni Swalter sa kanyang nasa saksihan, dahil magkahalong tuwa at awa ang kanyang nakikita, dahil talagang kaawa-awa at kalunos-lunos ang sinapit ng mga kalaban sa apoy na lumitaw sa kanilang paligid. At biglang napalingon paibaba itong si Swalter, kitang-kita ni Swalter na ang kayang mga sundalo ay nagpanik ng husto sa tindi ng apoy na kanilang nakita, kaya lang may kakaiba rito, dahil maliban sa mga sundalo nilang nagpapanik, si Ghislaine na nasa unahan na pasugod sa kalaban ay nakatayo na lang ngayon, at ang mga mersenaryo na kasama nito ay nakatayo lang rin sa kinaroroonan nila ngayon, mahinahon, kalmado. Ito ang nagpinagtataka ni Swalter na parabang alam na alam ng kanyang anak ang nangyari. Ghislaine, ikaw ba ang may gawa nito? Pagtatakang tanong ni Swalter. Sa mismong sandaling ito ay biglang nag-collapse si Vanessa at nag-ubo ng may dugo, tanda na talagang nasobrahan na. Ang parusa na nangyari sa katawan nito, dahil hindi pa ganun kalakas o katibay ang katawan ni Vanessa sa isang malahalimaw na lakas na kanyang ginawa. Mabuti na lamang ay may mercenary na malapit rito, kaya nagawa nitong saluhin si Vanessa noong ito'y nahulog mula sa itaas. Agad ring nilingan ni Ghislaine ang kanyang likuran at nakita nito ang sitwasyon ng kanyang mga mage, kaya inutusan nito si Belinden na puntahan ang mga ito at tulungang gumaling, at dalhin sa ligtas na lugar. Kahit labag sa kanyang kalooban na lumayo sa tabi ni Ghislaine, sumunod na lamang ito, kinuha niya ang mga hinang-hinang mage at dinala sa ligtas na lugar. Muling ibinaling ng ating bida ang kanyang paningin sa harapan at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan pasulong papunta ng mga kalaban, na ganun rin ang ginawa ng mga mercenary na tauhan nito. Agad na sumigaw si Swalter, Ghislaine. Anong ginagawa mo? Kaya lang hindi ito pinakinggan ng ating bida, kaya sumigaw uli si Swalter na talagang may pagmamadali na pigilan ang kanyang anak, Ghislaine, tumigil ka, huminto ka ngayon din. Panalo na tayo, ang mga kalaban ay tatakas na yan palayo, bakit kailangan mo pang pumunta dyan? Dagat-dagat ang apoy na yan? Sigaw ni Swalter dahil alam nito na delikado sa kanyang anak at mga tauhan nito pag tinamaan sila ng apoy. Sa patuloy na pagsigaw ni Swalter, biglang huminto ang ating bida, sa wakas pinakinggan nito ang sigaw ng kanyang ama, at tumingin ito pabalik kay Swalter, sumagot ang ating bida, bakit ako pupunta roon? Dahil kailangan nilang mamatay, sabi ni Ghislaine ng mahinahon, ano? Pagkagulat na tanong ni Swalter dahil kinilabutan ito sa paraan ng pagsagot ni Ghislaine, na hindi nito maintindihan kung anong ibig sabihin nito na kailangang mamatay ng kalabang gayong panalo na sila. Muling nagsalita ang ating bida, papatayin ko ang lahat ng sinumang tatakas sa kanila, wala akong aititirang buhay kahit isa sa kanila. Kailangan maintindihan ng lahat ang kabayaran sa oras na kalabanan nila ang aking pamilya, sagot ni Ghislaine ng marahan, pero napakabigat ng tono at katagang binitawag nito. Ano, seryoso ka ba talaga? Kasunod na tanong ng ama ng ating bida, sabi naman ni Ghislaine, simula sa oras na ito, ang mga kalaban na lalaban sa atin ay kailangan ng magdalawang isip, kailangan nilang pag-isipan kung handa ba talaga silang isakripisyo ang kanilang buhay. At isang matinding pagsabog ng aura mula sa katawan ng ating bida ang biglang lumabas sa katawan nito, isang aura na punong-puno ng pagnanasa na pumatay. Ang presensya na ito ni Ghislaine ay mula mismo sa naipon nitong karanasan na lino-libong mga taong kanyang napatay. Nang makita ni Swalter ang aura ng kanyang anak na ito, biglang kinilabutan ito sa takot, nang inig ang kanyang mga buto, paano siyang nagtaglay ng ganong klaseng aura? Pagtatakang tanong ni Swalter sa sarili. Kaya lang kahit natakot ito,
mas mahalaga sa kanya ang buhay ng kanyang anak, kaya hindi ito papayag na magpakamatay lamang ang ating bida. Sumigaw uli ito, naiintindihan ko ang lakas ng loob mo, kaya lang paano ka papasok sa nagngingit-ngit na apoy na iyan, tanong ama sa kanyang anak. Ganon na lamang ang tanong ni Walter, iyon ay dahil kahit protektahan ng mana ng mga ito ang kanilang sarili, hindi nila magagawang makatagal sa tindi ng apoy na nasa unahan, kaya pag pinilit nila ay talagang napakadelikado at tiyak na kamatayan ang mangyayari sa kanila. Kahit gaano katindi ang pagpigil ng ama sa kanyang anak na huwag itong tumuloy, isang ngiting walang emosyon ang sinukli nito sa kanyang ama, na nangangahulugan na walang makakapigil sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naroroon si Count Thomas, habang nasa likuran nito na pinapanood ang mga nangyayari sa unahan, ay nabigla ito sa kanyang nakikita na napakatinding apoy. Ang nagaganap sa unahan niya, sa kanyang hukbo. Ano iyon? Paano? Saan nanggaling ang apoy na iyon? Wala naman iyon kanina. Pagtatak ni Thomas. Gulong-gulo si Thomas sa kanyang nakikita, hindi nito maintindihan ang mga nagaganap ngayon, at ang mga sundalo naman nito ay hirap ng makatakas, at ang iba pa sa mga ito ay talagang natunaw na ng apoy. Habang nawawala na sa sarili si Thomas sa panglulumaw nito, may isang sundalo na lumapit sa kanya at nagsabi na huwag magpadala sa takot, at hipa ng dalat trompeta na magsasabi na umatras na sa laban. Ito ang magandang gawin ni Thomas ngayon, wala sila sa gitna ng kagubatan, sila'y nasa kapatagan at open area, kaya sa oras na makatakas ang iba sa kanila, pwede sila uli mag-assemble at lumaban uli. Ang apoy ay talagang kinakatakutan pagdating sa digmaan, lalo na kung ito'y nasa kagubatan ang labanan, dahil mabilis nakakalat ang apoy, pero ang lugar na kinaroroonan nila ay wala sa kagubatan, kaya nakakakita sila ng pagkakataon na para makatakas iyon ay dahil ang apoy ay mabilis na mamamatay sa open area. Ikaw anong pangalan mo? Taning ni Thomas sa nagbigay ng advice sa kanya sa mga dapat gawin, Lowell po. Tugon ng lalaki, paano kung habulin nila tayo? Tanong uli ni Thomas. Sabi naman ni Lowell, kung paano tayo pinipigilan ng apoy na lumusab, ganun rin sa kanila, pipigilan rin sila nito na sumunod sa atin, paliwanag ni Lowell. Kakain ng oras pag nagdesisyon sila na habulin tayo, at delikado rin ang kanilang buhay, sabi nito kay Thomas. Paano pag naabutan nila tayo bago tayo makapag-regroup? Hindi ba mas maganda na tumakas na tayo palayo? Tanong ni Thomas. Pinuno naman, kung wala tayong hukbo o mga sundalo, kahit ang sumuko ay walang kwenta. Kailangan natin ng mga sundalo para makipag-usap, kailangan natin mailigtas ang lahat ng pwedeng iligtas sa kanila, sabi ni Lowell. Dito na mas naging malinaw sa matabang pinuno ang plano na magandang gawin, kaya ang mga 100 sundalo na nasa paligid niya ay agad niyang inutusan na pumunta sa unahan para iligtas ang mga pwede pang iligtas sa mga tauhan nila. Sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naruroon si Ghislaine, suot-suot nito ang kanyang armor, muli itong tumingin sa kanyang mga tauhan. Sabi nito, hindi natin kaya tumagal roon sa gitna, patayin ninyo sila sa lalong mabilis na panahon, at iligtas ang mga dapat iligtas sa ating mga kasama. Ang mga kasuotan na suot-suot ni Ghislaine at ng kanyang mga tauhan ay nababalutan ng balat mula sa Dearest End, ang puno na halimaw sa Forest of Death. Isang materyales na may kakayanang tumagal sa apoy na may level na 4 circle spell, kaya kakayanin nilang manatili sa loob ng matinding apoy na iyon ng sandaling panahon. Bigla na lamang nailing itong si Gillian, at nagsabi, ito ang pinakamahal na ginawang patibong sa buong kasaysayan ng buong mundo, sabi ni Gillian. Nasabi ito ni Gillian dahil ang lahat ng mga nahukay nilang runestone ay inilibing nila sa ilalim ng lupa, at ito ang dahilan kung bakit sumabog ng napakatindi ang apoy na ginawa ni Vanessa. Sabi ni Gillian, hindi ka ba nagsisisi na sinayang natin ang napakaraming mga runestone sa kanila? Sabi lang ni Ghislaine ang pera ay hindi ginawa para itago, kinukuha ito para gamitin. Ang mga mercenary na patuloy na sumunod kay Ghislaine kahit hindi nila naiintindihan ang mga plano ng ating bida, ngayon ay naging malinaw na sa kanila ang lahat, kung bakit ibinaon ang mga runestone, bakit ganoon ang kanilang mga kasuotan, lahat ng pinagawa sa kanila ng ating bida ay madahilan lahat. Simula noong matanggap nila ang balita patungkol sa digmaan na magaganap, nagpotos na kaagad si Ghislaine na magbaon ng mga runestone sa labas ng kaharian. Sabi pa ng ibang mga kasamahan ni Ghislaine, alam mo master, noong una, balak kung hukayin ang iba,
Sayang kasi, ngayon wala na, ubos na lahat, sabay tawanan ng mga alagad ng ating bida. Hindi rin sila makapaniwala sa ipinamalas ni Vanessa, kahit mukhang walang kwenta raw ito, tunay raw talagang malakas at isang mage ang dalaga. Gaano kaya talaga kalakas ang babaeng iyon, isa kaya siyang Grand Mage? Akala ko katulong lang iyon, pag-uusap ng mga alagad ng ating bida. Manghang-mangha ang mga mercenary sa ginawa ni Vanessa, na hindi nila alam ang mga totoong nangyari. Hindi nila alam na kahit gumamit na ng mana transfer, sa kasalukuyang lakas ni Vanessa hindi niya kayang pasabugan lahat ng runestone, iilan lang ang nagawa nitong pasabugan. Pero dahil ang bawat runestone na ibinaot sa lupa ay nilagyan ng mga mahika na magti-trigger na sumabog pag sumabog ang mga katabi nito, kaya naging tagumpay ang kanilang mga plano ngayon. Hindi nila alam na ang plano na ito ay matagal nang binubuo ni Ghislaine, simula pa lamang noong kinuha na nila ang mga runestone sa Forest of Death, binuuna ng ating bida ang lahat ng paghahanda para sa araw na ito. Kaya ang kunin si Vanessa mula sa Magic Tower ay isa sa plano ni Ghislaine, dahil ito ang magpapaperpekto ng kanyang plano. Kaya ito na ang oras para pagbayarin ni Ghislaine ang mga kalaban sa kapangahasan ng Jima ito na pasukin ang kanilang teritoryo. Pakakawala na ni Ghislaine ang matagal na niyang inipong galit at puot sa kanyang puso, nagutos ang ating bida, patayin ang lahat ng kalaban na inyong makikita, walang aititirang buhay sa kanila, utos nito sa kanyang mga kasama. Sumigaw si Ghislaine, sugod. Si Gillian at si Kaor ay sumugod na rin, at nasa malapit ito sa ating bida. Pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan ng ibang mga tauhan ni Ghislaine, nagngalit na ang mga ngipin ng mga alagad ng ating bida na sumunod na rin ang mga ito kay Ghislaine, sugod. Sa dagat-dagatang apoy na iyan, kung sinabi ni Captain na okay lang iyan, patayin silang lahat bago sila makatakas, sigaw ng mga mercenary. Nakarating nangga sa lugar ng apoy ang pangkat ng ating bida. Hindi napano ang mga ito, dahil nang damaykit ang apoy sa kanilang suot-suot na kasuotan, naglabas ito ng kakaibang steam na nagpapalamig ng kanilang pakiramdam sa loob. Kaya nagagawa nilang sumugod sa kalaban nang hindi sila napapano. Bilasan ninyo, patayin ang lahat ng kalaban, walang aititirang buhay sa kanila. Napakatindi na ngayon ang battlefield, dahil sa gitna ng matinding apoy, may isang pangkat ng mga mandirigma ang malayang nakakagalaw, mga nakaitim, animoy mga nilalang na mula sa mundo ng mga apoy, dahil hindi napapano ang mga ito, at bawat was-iwas ng kanilang mga sandata ay maraming mga buhay sa mga kalaban ang nawala ng buhay. Lahat ng mga nagtatangkang tumakas ay hinabol ng mga tauhan ng ating bida, pinagtatagpas ng mga ito ang katawan, ulo, balikat, leeg ng mga kalaban, na agad bumawi ng mga buhay ng mga ito. Hindi man nila mapatay kaagad ang iba sa kanilang pag-atake, sapat na ang apoy sa paligid ang tutupok sa mga ito. Ang ating bida naman ay iba ang target nito, dahil hinahanap nito sa gitna ng karagatang apoy ang target na gusto niyang tapusin. Nasaan ka na? Kailangan kong mapatay ang buwisit na Victor na iyon, sabi ni Ghislaine na patuloy nitong hinahanap sa gitna ng apoy si Victor. Sa mga panahong ito ay talagang malakas na si Victor, at pag lumipas pa ang panahon ay mas mahirap ng kalaban si Victor, kaya alam ng ating bida na kailangan niyang mapatay kaagad itong si Victor sa digmaang ito. At hindi rin nagtagal ay nakita ng ating bida ang isang sundalo na nakatayo sa gitna ng apoy, sumisigaw galit na galit, ang kabilang pisngi ng muka ni Victor ay may paso na ng apoy, ang armor nito ay nag-crack na rin at yupi-yupi na. Sumisigaw si Victor, papatayin ko kayong lahat, wala akong aititirang buhay sa inyo, bubuksan ko ang inyong mga tiyan, at isasabit ang inyong mga ulo sa pader ng kaharian. Nagwawala na ngayon si Victor, dahil ang perpekto niyang panapos na plano ay muling nasira, ang mata nito ay naglalagablab na sa tindi ng galit nito. Wala nang atrasan pa, kahit mag-isa lamang siya ay gagawin niya ang lahat para mapatay si Swalter, ang lahat ng mga tumutulong sa per diem at ang nilalang na Samiron ng kanyang plano, ito ang gustong gawin ng taong ito. At kahit dito pa siya mamatay, ito lang ang paraan para mapanatili niya ang kanyang dignidad at karangalang bilang si Victor. Dahil doon, agad na lumabas ng napakatindi ang mana ni Victor, nabalutan ang katawan nito, at nagmamadaling tumakbo papunta sa kaharian ng per diem na ang tanging laman ng isip nito ay patayin na lahat ng kalaban nito. Kaya lang may isang kung anong bagay ang biglang lumipad at papunta ito ngayon sa Derek Sion kung saan naruroon si Victor.
Ito na ang pinakaaantay na oras ng ating bida, sino kaya sa kanilang dalawa ni Victor ang magwawagi, mauubos kaya ni Ghislaine ang hukbo ni Victor? O mauubos ni Victor ang hukbo ng kaharian ng Per Diem? Abangan!